Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Title, 99% mako-convict ni Boying. Kaso na i-file ni Boying, 99% makonvict. Ganon. Binigyang diin ni John Vic Remulla, kalihim ng DILG, na umano'y 99% tsansa ng conviction kapag ang kaso ay naisampa na ng Office of the Ombudsman sa pamumuno ng kanyang kapatid na si Boying Remulla. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni John Vic na hindi raw basta-basta naghahain ng kaso ang ombudsman. Ayon sa kanya, sinusunod umano ni Boying ang pamantayang reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, hindi magsasampa hanggat hindi sigurado na mauuwi sa hatol. Si Boying kasi, sabi niya, reasonable certainty of conviction. Hindi siya magpapail hanggat hindi niya sigurado na makukonvict. Dagdag pa ng DILG Secretary, kapag naisampa na ang kaso, pinabibilis ito sa korte sa pamamagitan ng paggiit sa right to speedy trial. Sabi niya, tapos mag-apply siya ng right to speedy trial, then 10 trial dates. Basta i-file ni Boying, 99% makukonvict yung tao. Wow! Those who he puts under indictment, tingin ko, by June, convicted na lahat yan. Grabe, ano? Very confident sa kanyang kapatid. Tanong, nasaan na yung pangako ninyo? Nagmula sa Pangulo. Magpapasko sila sa kulungan. Sinigundahan ng ombudsman. By December 15, nasa kulungan na sila. Wala pa rin. Secretary Vince Dizon, ganon din. Maraming magpapasko sa kulungan. Tapos, kahit si Secretary Remulla, John Vic, hinanda na yung mga kulungan, ang gagandang kulungan. Dito sila magpapasko. O ano ngayon? Natupad ba yung pangako? O di ba? Wala. Except lang kay Sara Diskaya. Nung ilabas yung warrant of arrest ni Saldico, kahit yung kay Senator Bato, aarestuhin namin, wala kaming sasantuhin. Kumusta ngayon? Nasaan na si Saldico? Naaresto na ba nila? Di ba? Wala pa. Kaya, sige, kung yun ang pangako ng 99% na makukonvict, tandaanan natin yan. Tignan natin na, by June, makukonvict na. So ano ba? 6 months lang. Hanggang June next year, makukonvict na daw. Sige, tignan natin. Sana magdilang anghel si Secretary John Vic Remulla. Kasi nga, kailangan ng taong bayan ng hustisya. Dahil pinaghirapan ng taxpayers yan, yung nilustay, bilyones, trilyones pa nga. Kailangan ng hustisya. Huwag lang naman puros mga malilit na isda kagaya ng mga kontraktor na Diskaya. Ang panawagan ng taong bayan, mga masterminds, mga politiko, ang dapat niyong ikulong. Yun ang hinahanap ngayon. Wala pang politiko na nakulong. Okay, speaking of yung certainty of conviction, yan po ang reforma na ginawa ni Secretary Boying Remulla sa DOJ. Pag-upo niya, kita niya na ang daming mga natatalong kaso sa korte kasi ang mga piskalya sampa ng kaso kahit probable cause lang. Nung una kasi probable cause, yung konting hinala lang,
na yung nirereklamo ay nakumit niya yung krimen, sinampa na kagad. Oh, so patong-patong ang kaso sa korte, napupuno ang mga kulungan, ang tagal yung trial. Kaya magandang reforma ito ni Secretary Boying Rimulya na certainty of conviction maganda. Kailan ito, may alam akong kaso. Alam na alam ko itong kaso na ito, hindi ko lang babanggitin yung detalye. Naisampa yung kaso. Panahon na, yung just after yung memorandum ba yun, office order ng DOJ na inaatasan ang mga piskalya na itaas yung level ng bago i-indict o isampa ang kaso kung probable cause, wag na, itaas ng reasonable certainty of conviction. So, naipile yung kaso. After yung directive ni Boying, anong nangyari? Nako, na-dismiss pa rin yung kaso. Ang prosecutor nag-present ng evidence. Yan, evidence. Nung natapos na yung prosecutor, yung abogado ng akusado, nakita niya, ang hina naman yung ebidensya. So, nag-file yung abogado ng demurrer to evidence. Yung akusado, hindi pa tumatayo sa witness stand. Demurrer to evidence kaagad. Yung demurrer to evidence, parang legal remedy na kung mahina ang kaso, sampa ng, mahina yung ebidensya pala, mahina ang ebidensya, yung defense attorney pwede nang mag-file ng demurrer to evidence. At kung pinagbigyan ng judge, i-submit ngayon yung demurrer. Okay? Submit yung demurrer. Pag-aralan ngayon ng yung demurrer to evidence na isinabmit ng defense, mag-re-reply yung prosecutor. And then, mag-decision ang judge. Yung alam kong kaso, na-dismiss kaagad. Kasi napakahina ang ebidensya na i-present ng fiscal prosecution. Kaya, yung sinasabi ni Secretary Rimulya, ideal lang yun. Salita lang yun. But sa actual, alam ko, may kaso na napakahina, isinampa pa rin. Kaya, let's see. Sana magdilang anghel ang secretary ng DILG para maraming makulong na mga kawatan ng lustay sa pera ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Subot na gyud ang yero ni tatay. Salamat tayo kay mong malay na. Buslot na. O karon mo na ni kadagko sa buslot sa balay ni ante nga mga dagko na kayo ang buslot sa ang atok nga yero. Mga dagko na gid kayo ang buslot. Kapin 30 sa bahay. 34. Ipang sapaw-sapaw lang nga yero. O karon ante pila na gani ni katuig ang inyong balay? 34 na. 34 na katuig. Oo. Mo ngay ngani na ang iyang itsura. Oo. Oo. So dugay-dugay na gyud. Ngano man ante sa kadugayon na sa inyong hero nga inaani nang itsura wala gid mo nakapuli og atop. Gakon man pili man si angkol mo gasakit, gahanguson. Wala na ikusog. Tay gakamangra. Oo, so wala gyud mo ipaningkamot. Oo. Oo. Unsa gibati day nimo kol?
Gahanguson siya So dili na ka kinsa ka pangita sa inyong konsumo? ang among mga anak ra. Ang mohatag sa inyo ha. Oo. Amot-amot ra sila. Magamot-amot lang sila. Oo. Kay kundi Oo. mi amutan wala namang gyud. Mm. Salamat mig dako kay gatag sa samo sa Ginoo nga hatagan mi among kuan. Kaya to sa among balay. So Wala mi maggahom nga naay among ikalipay aning Pasko. Mm. Salamat gyud. Salamat kaayo. Salamat kayo.